Kaya ko to. Para kay baby. Hawak-hawak ni Amara ang kanyang folder ng resume. Dala ang pag-asa at pangarap para sa kinabukasan nila ng kanyang anak. Malakas ang loob niyang pumasok sa interview na yon kahit halos sumabog na ang tiyan niya sa laki. Ulot kalahating buwan na siyang buntis. Ngunit sa dami ng gastusin, sa mga check-ups, vitamins at nalalapit na panganganak, wala siyang ibang pagpipilian kundi kumapit sa oportunidad. Ito ang tanging interview na tumanggap sa kanya kaya hindi niya itinago sa resume ang kanyang kondisyon. Pagpasok niya sa lobby ng kumpanya, ramdam niya ang malamig na aircon na tila yumakap sa buong katawan niya, pati ang mga matang bahagyang nagtaka nang mapansin ang kanyang kalagayan. Pero hindi siya natinag. Itinaas niya ang ulo at ngumiti sa receptionist. Miss, para po sa final interview, Amara Ruiz. Yes, Miss Ruiz. Please proceed to the 20th floor executive office. Final interview will be conducted by the CEO himself. Saad ng babae. Bahagyang napatigil si Amara. CEO? Bakit hindi sinabi ng HR noong initial interview na CEO mismo ang kaharap niya ngayon? Kinabahan siya pero agad niya ring pinakalma ang sarili. Pag-akyat niya sa 20th floor, hinatid siya ng isang staff sa loob ng opisina. Pumasok siya ng may ngiti. Kahit nanlalamig ang palad, pero hindi niya inaasahan ay ang mukhang bumungad sa kanya sa kabilang dulo ng mesa. Inigo Alejandro. Mata ni Amarang unang lumaki, napako mga paa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ilang taon na rin ang nakalipas, isang gabi lang silang nagkasama. Isang gabing puno ng luha, alak at pagtatago. Isang gabi na nagbigay sa kanya ng buhay na ngayon ay nasa sinapupunan niya. At si Inigo, siyang ama ng dinadala niya. Nakatitig din si Inigo kay Amara, tila nanlaki rin ang mata sa pagkabigla. Pero agad itong nagkunwaring profesional. Please have a seat. Umupo si Amara, nanginginig ang tuhod at halos hindi maramdaman ng sarili. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago siya nakapagsalita. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Amara Ruiz? Tumango siya. Tila may gustong itanong si Inigo, ngunit pinili nitong buksan ang folder sa harap nito. So, ikaw nakapasa sa second screening? Bigla, isang kirot ang kumabig sa tiyan ni Amara. Napangiwi siya pero pinilit manatiling kalmado. Are you okay? Okay lang po. Konting kirot lang. Normal. Nagpatuloy si Inigo sa pagsasalita pero halos hindi na niya marinig. Mas lalo pang lumakas ang pintig na kanyang puso hanggang sa naramdaman niya ang tila pagsabog sa ibabang bahagi na kanyang tiyan. Napalingon siya sa upuan. Basa. Pumutok ang panubigan niya. Amara? Gumulong ang sakit sa kanyang balakang. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Mga anak na ako! Agad na tumayo si Inigo at lumapit sa kanya. Call an ambulance! Habang pilit kinakalma ni Amara ang sarili sa gitna ng sakit at kahihiyan, hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi to ang plano ko. Hindi dapat ganito. Pero sa gitna ng lahat, naririnig niya ang mahinang bulong ni Inigo habang hawak ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan mag-isa rito, Amara. Amoy alkohol at disinfectant ang unang sumalubong sa kanya sa ospital. Hawak ni Inigo ang kamay ni Amara habang nasa loob ng ambulansya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kusa siyang sumama. CEO siya. Marami siyang meeting. Pero ngayon, para bang walang mas mahalaga kundi ang kalagayan ng babaeng ito. At ng sanggol sa sinapupunan nito. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang mga mata ni Amara. Pamilyar. Puno ng damdamin, parang nakita na niya ang mga matang yon sa isang gabi. Isang gabing nilamon ng alaala at usok ng alak. Ma'am, relax lang po. Malapit na po tayo. Ani ng medic habang inaasikaso si Amara. Napapikit sa Amara. Pinipigilang umiyak. Mahigpit pa rin ang kapit niya sa kamay ni Inigo. Hindi siya makapaniwala na sa lahat ng taong pwedeng humarap sa kanya sa araw ng interview, ito pa ang lalaking iniwasan niyang hanapin. Ang ama ng anak niya. Sa isip niya, ano klaseng tadhana to?
Pagkarating sa ospital, agad siyang isinugod sa delivery room. Dinala si Inigo sa labas pero hindi siya umalis. Umupo siya sa waiting area. Hindi alintana ang mga tawag at mensaheng patuloy na pumapasok sa kanyang telepono. Tumitig siya sa kisame. Amara, bakit parang hindi kita kayang iwan? May kung anong humihila sa kanya. Hindi niya alam kung awa ba, responsibilidad o koneksyon. Lumipas ang mahigit isang oras. Sir? Nilapitan siya ng nurse. Gusto po niya kayong makausap bago siya tuluyang manganak? Nagulat si Inigo pero agad tumayo at sumunod. Sa loob ng delivery room, pawisan at labis nang nangihina si Amara. Pero nang makita niya si Inigo, tila may kapayapaang dumapo sa kanyang puso. Salamat. Pasensya na kung naging storbo ko. Umiling si Inigo. Hindi ka storbo. Kung tutuusin, parang may dahilan kung bakit tayo muling nagtagpo. Hindi na nakasagot si Amara. Nagsimula na ulit ang matinding kirot, senyalis na malapit na. Push, ma'am! Kaya-kaya mo yan, Amara. Sabay pisil niya sa kamay ni Amara. Nandito lang ako. Sa bawat hiyaw ng sakit, bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, naroroon si Inigo, hanggang sa marinig nila ang unang iyak ng sanggol. Congratulations! It's a baby girl! Napaluha si Amara. Hawak pa rin ni Inigo ang kamay niya. Napatingin ito sa maliit na nilalang na ngayon ay kinarga ng nurse. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit biglang lumambot ang puso niya sa sanggol. Parang may ugnayang hindi niya maipaliwanag. Pwede niyo na pong hawakan ng baby. Ani ng nurse, nilalapit ang bata kay Amara. Habang karga niya ang sanggol, pinakiramdaman ni Amara si Inigo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan ngayon o hintayin pa. Kilala mo ba ang ama ng anak mo? Natigilan si Amara. Lumingon siya kay Inigo. Matagal na yun. Isang gabi lang. Hindi ko inakala na. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Pero sa loob-loob ni Inigo, may lumilinaw. Ang gabing matagal na niyang nakalimutan. Ang party, ang babae, ang mga mata. At biglang parang piraso ng puzzle na bumuo sa isip niya. Tahimik ang gabi sa ospital. Ang ilaw mula sa lampara sa gilid ng kama ni Amara ay bahagyang nagbibigay liwanag sa kanyang muka. Nakahiga siya, pagod ngunit payapa, habang yakap-yakap ang kanyang munting anak. Sa tabi ng kama, naroon si Inigo. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nalaman. Anak ko siya, diba? Dahan-dahang tumingin si Amara sa kanya. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Pero anong saysay ng pagtanggi kung ang katotohanan ay malinaw na sa harap nila. Tumango siya. Oo, Inigo. Anak mo siya. Napatingin si Inigo sa sanggol, sa maliliit na kamay, sa makinis na pisngi, sa mga matang unti-unting bumubukas habang natutulog. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng hindi niya nalaman at ng lahat ng kanyang namiss. Bakit di mo sinabi? Bakit di mo ko hinanap? Huminga ng malalim si Amara. Wala akong balak guluhin ang buhay mo. Isa lang dapat yun. Isang gabi. Wala kang utang sa akin. At kung sakaling nalaman mo nun, baka hindi mo naman rin ako panagutan. At higit sa lahat, nahiya ako. Ayokong isipin mong ginagamit ko ang anak natin para bumalik sa buhay mo. Hindi agad nakasagot si Inigo. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa baby. Maingat niyang hinaplos ang maliit nitong kamay. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Gulat, takot, galit. Pero sa totoo lang, hindi ko maramdaman yun. Napatingin si Amara. Ang nararamdaman ko ngayon, itinuon ni Inigo ang paningin sa sanggol. Ay isang uri ng pagkakabuo. Parang may kulang sa buhay ko nun. At ngayon, narito na siya. Namasa mga mata ni Amara. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Inakala niyang magagalit ito. Magagalit sa kanya sa pagtatago. Magagalit sa biglaang responsibilidad. Pero sa halip,
Heto siya, nakaupo sa tabi niya, nakatitig sa anak nila at tila hindi galit kundi masaya. Hindi ako perpektong tao, Amara. Hindi ko rin alam kung magiging mabuting ama ako. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong subukang maging parte ng buhay niyong dalawa. Napalunok si Amara. Ilang sandali na katahimikan ng lumipas bago siya tumugon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, Inigo. Hindi ko rin alam kung paano kita isisingit sa mundo naming dalawa. Tumango si Inigo. Hindi kita pipilitin. Pero gusto ko makilala ang anak ko. At gusto kitang makilala, Amara. Sa parang hindi ko nagawa nung una tayong nagkita. Napayuko si Amara. Hindi niya alam kung ito ba'y simula ng panibagong kwento o isa lamang pansamantalang koneksyon. Pero sa mga sandaling yon, sa katahimikan ng gabi, habang yakap niya ang bunga ng kanilang gabing hindi inaasahan, pakiramdam niya hindi siya nag-iisa. Umaga pa lang naroon na si Inigo. Hawak-hawak niya ang isang bouquet ng puting lilies at isang maliit na stuffed toy na may suot na pink na headband. Nagkatinginan ang mga nurse habang papasok siya sa private room ni Amara. Hindi na sila nagtataka. Halos araw-araw na siyang dumadalaw mula ng mga anak si Amara. May mga bulungan na nga. Si CEO yan ng Alejandro Holdings? Diba? Yung buntis na pasyente. Girlfriend niya ba? Pero si Inigo, walang pakialam. Ang tanging laman ng isip niya, siya at ang anak nila. Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad sa kanyang tanawin na pilit niyang binabalik-balikan. Si Amara, nakaupo sa kama, yakap ang sanggol na mahimbing ang pagtulog. Good morning. Napatingin si Amara, bahagyang nagulat pero napangiti. Maaga kaya ata ngayon? Hindi ako makatulog kagabi. Parang may kulang. Pinatong niyang dala sa maliit na mesa. Saka naupo sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang anak nilang mahimbing pa rin sa pagtulog. Pinangalanan mo na ba siya? Sandaling natahimik si Amara bago tumango. Ariel. Ariel. Maganda. Bagay sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ng sanggol gamit ang hinduturo. Napakaliit. Napaka-inosente. Gusto mo bang buhatin siya? At maingat na iniangat si Baby Ariel. Saglit na nanlaki ang mata ni Inigo. Halatang kabado. Sure ka? Tumango si Amara. Nginitian siya. Oo, kaya mo yan. Dahan-dahang iniabot ni Amara ang sanggol sa kanya at si Inigo, isang CEO na sanay sa mga pulong at matitinding desisyon, ngayon ay nanginginig ang kamay habang binubuhat ang maliit na nilalang na bunga ng isang gabing hindi niya makalimutan. Ang gaan niya at ang liit na mga kamay. Mukhang natutunaw ka na rin. Napangiti si Inigo. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam. Parang gusto ko siyang protektahan habang buhay. Nagkatitigan sila. Sa dami ng hindi nila napag-usapan, parang ang simpleng sandaling ito ay isa ng malaking hakbang. Alam mo, araw-araw kong nandito dahil gusto ko makabawi. Gusto ko iparamdam na hindi ka nag-iisa sa pagpapalaki sa kanya. Alam kong hindi ako naging parte ng pagbubuntis mo. Pero kung papayagan mo ko, gusto ko maging parte ng bawat hakbang mula ngayon. Napatingin si Amara sa kanya. May kaba, may lungkot, pero higit sa lahat, may pag-asa. Hindi to madali, Inigo. Alam ko, pero hindi ko kayo iiwan. Hindi ko man alam kung paano sisimulan. Pero sigurado akong ayoko mawala kayong dalawa. Sir Inigo? Napalingon siya mula sa pagkakaupo sa waiting lounge ng maternity floor. Ang doktor ni Amara, si Dr. Gonzales, ang lumapit sa kanya. Agad siyang tumayo. Dok, kumusta sila? Ngumiti ang doktor, profesional ngunit may pangunawa. Maayos naman po ang lagay ni Miss Ruiz. Medyo pagod pa dahil sa hirap ng panganganak pero stable na siya. Si Baby Ariel naman malusog, malakas ang iyak at mabilis ang paghinga. Normal po ang lahat ng vital signs niya. Huminga ng maluwag si Inigo. Salamat po. Nagayos ng salamin ng doktor bago muling nagsalita. May ilang bagay lang po akong nais i-discuss. Since kayo po ang authorized sa kasama ni Miss Ruiz at nakalista rin po kayo sa immediate contact. Tumango si Inigo. Sige po, Dok. Sabihin niyo lang. Una, kailangan ng Miss Ruiz ng sapat na pahinga.
Baka sa mga susunod na araw ay makaranas siya ng baby blues, emotional shifts, pag-iyak kahit walang dahilan o pagkapraning. Normal po yun pero dapat bantayan. Kung humaba o lumala, baka postpartum depression na po. At bilang ina ng sanggol, mahalaga pong emotional support. Ani ng doktor. Napumutong hininga si Inigo. Gagawin ko po ang lahat. Ngumiti ang doktor. Napansin ko nga po, hindi lahat ng amay ganun kaagad ang pag-aalaga. Sa totoo lang, bihira ako makakita ng tatay na hindi iniwan ng pasyente mula sa delivery hanggang recovery. Ani ng doktor. Natigilan si Inigo. Hindi ko siya kayang iwan, Dok. Lalo na ngayon. Tumangong doktor. I'm glad to hear that. Isa pa po, sa mga susunod na araw, kailangan na pag-usapan ng schedule ng check-ups ni Baby Ariel. Newborn screening, bakuna, pati feeding plan. First time mom po si Miss Ruiz kaya kung maaari sana may kasama siya sa mga appointments. Pwede ba kayong mag-adjust ng schedule? Ani ng doktor. Kung kailangan, oo. Kahit pa araw ng board meeting, basta para sa anak ko. Tumangong doktor. I'll note that, sir. Last thing, alam niyo na po bang tungkol sa breastfeeding situation niya? Ani ng doktor. Nabanggit niya. Medyo konti pang gatas niya. Normal po yun sa unang araw. Pero kung hindi mag-improve, baka kailangan ng mixed feeding o formula. Walang masyadong i-pressure si Amara. Emotional support is more important than judgment. Ani ng doktor. I'll keep that in mind. Matapos ang ilang paalala, nagpaalam ang doktor. Pagbalik ni Inigo sa kwarto, nakita niyang tulog si Amara habang si Baby Ariel ay gising at tahimik na nakatitig sa kisame ng crib. Dahan-dahan siyang lumapit at ngumiti. Anak, ang liit mo pa pero binabago mo na yung mundo ko. Umupo siya sa tabi ng crib. Tinitigan niya ang munting mukha ni Ariel at habang pinagmamasdan nito, parang unti-unting nauunawaan niya ang lalim ng papel na kailangang gampanan. Hindi lang bilang ama, kundi bilang tagapag-alaga, tagapagtanggol at katuwang. Nagising si Amara. Dahan-dahang iminulat ang mga mata at natanaw si Inigo. Kamusta ang paikipag-usap kay Doc? Lumapit si Inigo, ngumiti. Ayos ang lahat. Ikaw, kumusta ka? Medyo masakit pa. Pero ayos lang. Tumingin si Inigo sa kanya. Hindi ko man alam kung paanong maging ama. O kung paano kita masusuklian sa lahat ng ginawa mong mag-isa. Pero gusto kong subukan. Napatitig si Amara sa kanya. At sa katahimikang yon, unti-unting bumubuong koneksyon. Hindi dahil sa obligasyon, kundi sa kusang paglapit ng dalawang pusong minsan ay pinaghiwalay ng isang gabi. Ngayon ay pinaglalapit ng isang munting buhay. Mainit na sinag ng araw ang pumasok sa bintana ng ospital. Nagising si Amara sa mahinang pagkatok sa pintuan at pagmulat ng mata, nakita niya si Inigo na may dalang tray ng almusal. May lugaw, piniritong itlog at isang baso ng gatas. Halatang hindi lang basta binili, ito'y maayos na inayos. Para bang sinuguro niyang komportable at espesyal ang bawat detalye. Good morning. Palihim na sinilip si Baby Ariel na mahimbing pa ring natutulog. Good morning. Ang aga mo yata. Ngumiti si Inigo. Para sa'yo to. Sabi ng nurse, kailangan mo ng mainit na pagkain at calcium. Napangiti si Amara. Pilit man niyang itago. Nag-research ka pa talaga? Mabilis akong matuto kapag mahalaga. Pinilit ni Amara na wag bigyan ng malalim na kahulugan. Marahil ay para lang yon sa anak nila. Pero kahit pilitin niyang iwasan, hindi niya maikakaila. Ramdam niya. Ramdam niya kung paano siya tinatakpan ng kumot kapag natutulog. Ramdam niya kung paano siya tinutulungan sa bawat pagbangon. Ramdam niya kung paano siya tinitingnan ni Inigo. Hindi na gaya ng dati, kundi mas malalim, mas maalaga. Habang siya kumakain, si Inigo naman ang nag-asikaso kay Baby Ariel. Maingat nitong kinuhang lampin, sinilip ang diaper at kahit halatang hindi sanay, pilit nitong inayos ang posisyon ng bata. Pwede bang turuan mo akong magpalit ng diaper? Napatawa si Amara. Seryoso ka? Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Mas intense pa to sa board meeting. Lumapit si Amara. Tinuruan siya ng step by step habang pinapanood niya si Inigo na awkward pero focus sa ginagawa ang bawat hakbang. Yan, tapos ipit mo dito. Ganito ba?
Saglit silang nagtitigan. Walang nagsalita. Bakit parang hirap huminga? At bakit parang ang lambot ng puso ko tuwing nakikita ko siyang ganito? Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ayos na yan, pwede nang isara. Matapos nilang ayusin si Baby Ariel, inilagay ulit ito sa crib. Umupo si Inigo sa tabi ng kama ni Amara. Amara, may iniisip ka ba? Umiling siya. Wala naman, pagod lang. Pero hindi yun totoo. Marami siyang iniisip. Bakit ganito? Bakit parang unti-unti siyang natutunaw sa mga simpleng kilos ni Inigo? Bakit hindi siya makatulog kung hindi niya naririnig ang boses nito sa loob ng kwarto? At bakit sa bawat paglingon niya, naroon ito? Mula sa isang gabing panandalian, ngayon ay isang presensya na niyang hindi inaasahang makakasanayan. Napapikit si Amara. Hindi pwede. Dapat hindi ako umasa. Pero habang naroon si Inigo, nakaupo sa tabi niya, nakatingin sa anak nilang maganda at payapa, hindi niya mapigilan ang mahinang pagbulong sa sarili. Salamat. Napatingin si Inigo. Ha? Umiling si Amara. Wala, gutom lang siguro ako ulit. Ngumiti si Inigo. No worries. May extra pa akong lugaw sa kotse. Ilang araw matapos ang panganganak, pinayagan ng umuwi si Amara at si Baby Ariel mula sa ospital. Habang maayos na inilalagay ng nurse ang huling mga gamit sa bag ni Amara, tahimik lang si Inigo sa tabi. Pero may bakas ng kaba sa mukha niya. Sigurado ka bang ayaw mong umuwi sa inyo? Pwede naman kitang ihatid sa apartment mo. Umiling si Amara. Hindi na rin safe ron para sa baby. Tsaka sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko mapapalitan agad ang bubong na may tagas at kisaming halos bumigay. I know. That's why gusto kong sa bahay ka muna tumira. Gusto kong doon na tayo. Hindi niya sinabing salitang magsama, pero sa loob ng salita niya, may bigat ng pangakong hindi lang pansamantala. Pagdating nila sa mansyon ni Inigo, napatigil si Amara sa harap ng gate pa lang. Mataas, moderno at parang isa sa mga bahay lang na napapanood niya sa mga pelikula. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang malawak na sala. May mga ilaw na malambot ang kulay at mga alagang halaman sa bawat sulok. Maaliwalas, malinis at tahimik. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan. Sa dati niyang inuupahang apartment, ang tunog ng kalsada, busina at kapitbahay ang araw-araw niyang kaagapay. Dito muna kayo sa guest room. At inalalayan si Amara maglakad. Pero pinaayos ko na rin yung nursery. Gusto kong komportable si Ariel. Pagkapasok nila, napahawak si Amara sa dibdib niya. Ang nursery ay kulay cream at light pink. May wooden crib, mga stuffed animals, malambot na rocking chair, at kahit maliit na bookshelf na puno ng baby books. May pangalan ni Ariel sa pader, gawa sa kahoy, kulay puti at may maliit na bituin sa paligid. Parang nanikip ang dibdib ni Amara. Para to sa kanya? Tumango si Inigo. Para sa inyo. Hindi siya nakasagot agad. Sa isang iglap, lahat ng pagod, takot at pangambang pilit niyang itinago ay parang gustong bumagsak. Kaya nang makapasok sila sa kwarto, wala siyang nasabi kundi isang mahinang salamat. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Amara sa bago niyang buhay. Tuwing umaga, may nakahandang almusal, hindi galing sa kusinero kundi kay Inigo mismo. Natuto na raw itong magluto ng simpleng lugaw, pritong itlog at mainit na tsokolate. Si Baby Ariel, laging nakasakay sa stroller habang nililibot nila ang hardin. Hindi mo ba naiisip ang chismis? Yung CEO kasama ng isang babaeng galing sa mas simpleng mundo. Kung may masasabi man ng ibang tao, hayaan mo na sila. Ang mahalaga, tayong tatlo. Safe ka, safe si Ariel. At nandito ako. Ramdam ni Amara ang pag-aalaga. Hindi lang dahil sa pisikal na tulong ni Inigo, kundi sa bawat hakbang nito. Sa mga gabing siya ang nagpapadighay kay Ariel. Sa mga umagang siyang bumabangon para magpainit ng gatas. At sa bawat tingin nitong puno ng pagkalinga. Pero sa kabila ng lahat, may tanong pa rin sa puso niya.
Hanggang kailan ito? At totoo ba ang pag-aalalang ito? O dahil lang sa pagkabigla ng bagong responsibilidad? Tahimik ang hating gabi sa loob ng malaking mansyon. Ang buong paligid ay natatakpan ng lambing ng dilim. Tanging ang mahina at madilim na ilaw sa hallway ng nursery ang nagsisilbing gabay. Hawak ni Inigo ang bote ng gatas habang kinakalong si Baby Ariel na bahagyang nagising at humikbi. Marahan ang kanyang mga galaw. May ritmo ang tapik sa likod habang iniiling-iling ng bahagya ang sanggol para mapadighay ito. Shh, huwag kang magising sa maganda mong tulog, baby girl. Nang makatulog muli si Ariel, maingat niyang ibinalik ito sa crib at sinigurong nakabalot ito ng maayos. Pero nang pihitin niya ang pinto para lumabas ng nursery, isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa kabilang kwarto. Si Amara. Mabilis siyang lumapit at pagbukas niya ng kwarto, nakita niya si Amara na nakahiga pero tila naiiyak. Amara? Nagmulat ng mata si Amara at agad niyang pinunasan ng pisngi. Sorry, hormonal lang siguro. Gising pa si baby? Nakatulog na ulit. Ikaw, anong nangyari? Umiling si Amara, pilit pinipigilan ng luha. Ewan ko. Bigla na lang akong kinabahan. Para bang may mali. Kahit wala naman. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Pagod. Gusto ko lang umiyak. Tahimik si Inigo. At doon niya naalalang paalala ni Dr. Gonzales ilang araw nang nakaraan. Minsan hindi nila alam kung bakit sila umiiyak. Minsan iniisip nilang mali ang nararamdaman nila. Pero normal yon. At ang kailangan lang nila ay huwag silang iwan. Huwag silang husgahan. Kundi yakapin at iparamdam na ligtas sila. Hindi nagsalita si Inigo. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Amara. Okay lang yan. Kung gusto mong umiyak, iyak ka lang. Kung gusto mong manahimik, dito lang ako. Doon na tuluyang bumigay si Amara. Hindi sa sakit, hindi sa hirap ng katawan, kundi sa bigat ng emosyon na matagal niyang kinikimkim. Umiiyak siya ng walang ingay habang nakahawak kay Inigo at ramdam niyang hindi siya kailanman iniwan nito kahit hindi siya humingi ng tulong. Inilapit ni Inigo ang katawan niya, niyakap si Amara. Hindi kita iiwan, Amara. Hindi habang may boses ako para sabihin dito ako. At hindi habang may lakas ako para alagaan ka at si Ariel. Ramdam ni Amarang tibok ng puso ni Inigo. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang unti-unting pagkatok nito sa puso niya. Hindi niya alam kung totoo ba ito o nadadala lang sila ng emosyon ng pagiging magulang. Pero sa yakap na yon, sa pag-aalagang yon, hindi siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon, matapos manganak, nakatulog siyang may ngiti sa labi. Dahil sa tabi niya, naroon ng taong kahit hindi niya inasahan ay tila handang maglakad kasama niya sa bagong yugto ng buhay. Magandang umaga sa mansyon. Maaliwalas ang paligid at ang araw ay unti-unting sumisilip sa mga bintana ng dining area. Sa gitna ng mahaba at mamahaling mesa, nakaupo si Amara. Suot ang simpleng beige na robe habang kinakalong si Baby Ariel. Walang makeup, pero para kay Inigo na ngayon ay abalang nagluluto ng sinangag at itlog sa kusina. Yun ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Okay lang ba yung hawak mo si baby habang kumakain? Sanay na. Minsan nga natutulog akong buhat siya. Teka, ako na. Mabilis na lumapit si Inigo. Kinuhang plato ni Amara at nagsimulang subuan si Amara. Hindi na ito bago. Mula nang lumipat si Amara sa mansyon, parang kusa nang naging routine ito. Si Inigong nagluluto, siyang nagsusubo at sabay silang pinapatulog si Ariel. Okay lang ba yung hawak mo si baby habang kumakain? Sanay na. Minsan nga natutulog akong buhat siya. Teka, ako na. Mabilis na lumapit si Inigo. Kinuhang plato ni Amara at nagsimulang subuan si Amara. Hindi na ito bago. Mula nang lumipat si Amara sa mansyon, parang kusa nang naging routine ito. Si Inigong nagluluto, siyang nagsusubo, at sabay nilang pinapatulog si Ariel. Gusto mo ng kape? Pwede ba? Decaf lang. Bawal ka pa sa matapang, sabi ni Dr. Gonzales. Wow, memorize mo na rin yung bawal sa akin? Paano ba naman?
Ikaw ang bagong manual ko. Nagkatinginan silang dalawa, nagtawanan, pero pareho ring umiwas ng tingin. May kung anong hindi maipaliwanag sa pagitan nila. Hindi pa man malinaw, pero naroon na. Hapon. Habang natutulog si Ariel sa stroller, sabay silang nasa veranda. Si Amara ay nagbabasa ng baby book, habang si Inigo naman ay tahimik lang na pinagmamasdan ng dalawa. Amara, iniisip ko lang kung ano kaya ang magiging itsura niya paglaki niya. Sa tingin mo, magiging serious kaya siya tulad ko o makulit tulad mo? Natawa si Amara. Wow, sumakulit na agad ako? Cute na makulit. Nagbato ng maliit na unan si Amara sa kanya. Alam mo, kahit paminsan nakakailang ang sitwasyon natin, gusto kong sabihin, salamat, Inigo, sa lahat. Walang anuman. Nasa nursery sila. Hawak ni Amarang bote habang pinapadede si Ariel at si Inigo ay nasa tabi niya, nag-aayos ng lampin at gamit ng bata. Tila mag-asawa na sa ayos nila pero sa puso ni Amara, alam niyang hindi siya dapat umasa. At sa puso ni Inigo, alam niyang hindi pa panahon para magsabi ng kahit anong sobra, lalo na kung hindi pa niya kayang tapatan ng aksyon ng anumang emosyon. Pero bago siya lumabas ng kwarto, narinig niya ang mahinang bulong ni Amara. Inigo, huminto siya. Salamat sa pagturing sa akin. Hindi lang bilang ina ng anak mo, kundi bilang tao. Tumango si Inigo. Hindi siya lumingon, pero may ngiti sa kanyang labi. Sa'yo ko natutunan yon. At isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Maagang gumising si Amara. Pero hindi dahil sa iyak ni Baby Ariel, kundi dahil sa bango ng nilulutong pandesal na umaalingasaw mula sa kusina. Paglabas niya ng kwarto, dala ang maliit na baby monitor at suot ng simpleng duster, agad siyang sinalubong ng ngiti ni Aling Nena, ang may edad na kusinera na mahigit 20 taon nang naglilingkod sa pamilya ni Inigo. Good morning, Iha! Bati nito, abalang minamasang natitirang dough. Gising ka na pala, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa almusal nyo. Tsaka may ginawa akong special na tsokolate. Yung medyo mild lang para sa nagpapagaling. Naku, Aling Nena. Salamat po talaga. Ang bait nyo. Walang anuman. Magandang babae ka. Mabait ka, tahimik, magalang. Hindi ka katulad ng mga dating nagpunta rito. Sagot ni Aling Nena. Sabay kindat bago muling bumalik sa pagmamasa. Sa veranda ng garden, naroon si Inigo. Suot ang simpleng t-shirt at shorts. Bit-bit ang isang tray ng kape at prutas. Gising ka na pala. Tama ba ang timpla ko? Sumimsim si Amara. Perfect. Tahimik silang napaupo sa swing bench habang tanaw ang hardin. Si Ariel ay nakahiga sa stroller, nakakapat may munting kumot. Habang nakikinig sa mahinang huni ng ibon, napansin ni Amarang isang kasambahay na abalang nagdidilig ng halaman. Siya si Ate Liza. Isa siya sa pinakaunang staff dito. Quiet lang yan pero softy yan lalo sa baby. Napangiti si Amara. Lahat ng tao dito mababait. Hindi ko akalaing magiging ganito ang buhay namin. Hindi rin ako sanay sa ganito nun. Tahimik, hindi trabaho ang iniisip. Pero ngayong narito ka, narito si Ariel. Parang gusto ko lang manatili sa ganitong oras. Nagkatitigan sila. Ilang segundo lang, pero para kay Amara, tumigil ang oras. Hapon, habang nagpapaligo si Amara kay Ariel sa nursery, pumasok si Liza at nag-abot ng malinis na lampin. Ma'am Amara, anito, kung kailangan niyo po ng tulong sa pagpapaligo kay baby, pwede po kaming tumulong kahit papano. Pero ang galing niyo. Parang sanay na. Hindi po, kinakabahan pa rin ako lagi. Pero natututo naman araw-araw. Napakainaon niyo po. At si Sir Inigo, iba po ang ngiti niya ngayon. Hindi po namin siya nakitang ganyan dati. Lagi pong seryoso, galit at tahimik. Pero ngayong may baby na at may kayo, para pong mas naging tao siya. Ani Lisa. Nagulat si Amara sa huling sinabi. Ako po? Opo, ma'am. Sagot ni Liza, sabay tawa. May epekto po talagang taong minamahal. Kinagabihan, nasa living room sila.
Si Inigo ay nagbabasa ng libro sa sofa habang si Amara naman ay tinuturuan si Ariel ng simpleng tummy time. Unti-unting umaalalay si Inigo. Nakatutok ang mga mata sa bawat galaw ng anak. Amara, gusto mo ba ng movie night? Wala lang, parang gusto ko lang ulit maranasan yung simpleng buhay. Sure, pero kids movie lang ah. Baka magising si Ariel at makisama. Ilang saglit pa, nasa couch na silang dalawa habang si Ariel ay natutulog sa crib sa tabi nila. Hindi nila kailangang magsalita. Hindi nila kailangang magmadali. Dahil sa bawat araw na lumilipas, sa bawat simpleng pangangalaga, sa bawat ngiting hindi sinasadyang makita, may nabubuong tahanan. At sa mansyong minsang malamig at tahimik, unti-unting naramdaman ni Amara ang init ng hindi lang bagong buhay, kundi posibleng bagong pag-ibig. Maagang umambon kinabukasan. Maliit, malamig at banayad ang patak ng ulan. Perpektong backdrop para sa isa na namang araw ng katahimikan sa loob ng malaking mansyon. Nakaupo si Amara sa reading nook sa tabi ng bintana. Karga si Ariel na mahimbing na nakatulog sa dibdib niya matapos magpadede. May hawak siyang baby book sa isang kamay at tasa ng maligamgam na gatas sa kabila. Mula sa hallway, tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Inigo. Suot ni Amara ang maluwag na sweater. Magulo pa ang buhok, pero para kay Inigo, yun ang pinakamagandang itsura ng isang babae. Hindi niya na malayang nakangiti siya habang pinagmamasdan nito hanggang sa biglang nagsalita si Aling Nena sa likod niya. Sir Inigo, baka po lamigin kayo dyan. Lumalakas na ang ulan. Ani Nena. Napalingon si Inigo at nahuli ni Aling Nena ang titig niya kay Amara. Ngumiti ito. Ganun nga po pala pag in love. Dagdag ng matanda. Napakamot si Inigo sa batok. Wala pa sa ganun ay. Wala pa sa salita, pero nasa mata na. Sagot ng matanda. Sabay tawa bago tumalikod. Nang magtanghali, nagpatulong si Amara kay Inigo maglikpit ng mga gamit ni baby sa nursery. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga bibs at lampin, si Inigo ay tahimik na inilalagay sa drawer ang mga bagong onesies. Napansin mo ba na halos lahat ng damit ni Ariel ay kulay beige, white at light pink? Ngumiti si Inigo. Aminin ko, may konting Pinterest inspiration dyan. Wow, CEO na, marunong pang mag-aesthetic. Gusto ko lang maging maganda ang paligid niya. Maaliwalas, tahimik. Wala sa akin yung mamahalin o hindi. Basta para kay Ariel. Napangiti si Amara sa kanya. At sa sandaling yon, gusto niyang hawakan ang kamay ni Inigo. Gusto niyang itanong kung nararamdaman ba rin ito ang kinikimkim niya. Pero sa halip, ngumiti lang siya. Naglaro sila sa playmat. Si Inigo ang nagpasimuno. Tingnan mo, Amara. Ngumiti si Ariel. Ngumiti siya, promise. Hindi yan ngiti, Inigo. Imagination mo lang yan? Excuse me, hindi ako naniniwala. Tumawa yan. Naramdaman ko. Witness ako. Tumawa si Amara. Ang unang tawang tunay na malakas mula ng mga anak siya. At si Inigo? Tila mas napatitig sa tawa niya kaysa sa anak nila. Kinagabihan, mabilis ang gabi sa ganitong routine. Magluluto si Inigo, si Amarang magbabantay kay Ariel at sabay silang kakain kapag mahimbing ng bata. Habang nagdi-dinner, nagkwentuhan sila tungkol sa mga awkward na moments nila bilang first-time parents. Tanda mo yung unang gabi natin dito sa bahay? Hindi mo maayos yung swaddle, tapos binigyan mo si Ariel ng sock sa ulo niya, thinking it's a bonnet? Aba, may effort ako, no? Tsaka malinis yun, bagong laba yun. Tawanan ulit. Pero habang natatawa, unti-unti ring lumalapit ang mga mata. Hindi sinasadya ang pagtigil sa gitna ng tawa. Hindi sinasadya ang katahimikan pagkatapos ng kasiyahan. At nang magtagpo ang mga mata nila, sabay silang umiwas. Bago matulog, nakapajama na si Amara. Nakaupo sa gilid ng kama habang pinapatulog si Ariel sa dibdib. Dumaan si Inigo sa may pintuan, dalang isang basong tubig. Para sa'yo. Gabi-gabi mo tong nakakaligtaan. Salamat. Amara. Parang may sasabihin pa sana si Inigo, pero paglingon niya, nakita niyang nakatulog na ito habang mahigpit ang yakap sa sanggol. Nginitian niya ito.
Lumapit siya at marahang inayos ang kumot ni Amara. Sinigurong nakasuporta ang ulo ni Ariel. Tumayo siya, pinagmasdan silang dalawa. Ang babaeng minsang bigla nilang nawala, ngayon ay nasa mismong gitna ng puso ng tahanan niya. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, pero ang puso niya unti-unting lumalapit at ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya ay tila may sagot na. Hindi kailangang madaliin dahil sa bawat araw, sa bawat tawa, sa bawat tahimik na gabi, mas lumalalim ang hindi pa nila maamin. Maaliwalas ang umaga, maliit ang sikat ng araw na dumarampi sa bintana ng kusina at sa mesa, maingat na inayos ni Inigong 2 tasa ng tsaa. Isa para sa kanya at isa para kay Amara. Walang asukal, warm lang. Gaya ng gusto niya tuwing hindi magandang gising. Dumating si Amara, bitbit si Baby Ariel na bagong gising at bagong palit. Good morning. Tinimplahan kita ng tsaa. Lemon at honey lang. Sabi ni Aling Nena, maganda ro yan sa boses at mood. Ngumiti si Amara, may pagkamahiyain. Pati mood? Prevention is better than mood swings. Napatawa si Amara, mahinang tawa lang, pero sapat na para mapagaan ang simula ng araw. Nagpatulong si Amara kay Inigo mag-ayos sa mga gamit ni Baby Ariel. Ilang bagong biniling lampin, wipes, feeding bottles at bibs. Habang inaayos nila ang mga drawer ng nursery, biglang nagdikit ang mga kamay nila. Pareho silang natigilan, napatingin sa isa't isa. Walang nagsalita, walang bumitaw agad, pero maya-maya parehong umiti lang. Yung tipong nagkakaintindihan kahit walang sinasabi. Nagpatuloy sila sa pag-aayos na parang walang nangyari, pero sa puso ni Amara may konting kaba. At sa dibdib ni Inigo, may payapang damdamin na gusto lang niyang manatili roon. Pwede ka bang sabayan sa paglalaban ng mga damit ni Ariel? Aba, kaya ko bang tumanggi sa boss? Habang binabanlawan ng maliliit na onesies, nagkakwento si Amara tungkol sa kabataan niya. Kung paano siya natutong maglabas sa ilog. Kung paano siya sumasama sa lola niya tuwing linggo sa palengke. Tahimik lang si Inigo, tinutulungan siya, hindi lang sa pagbanlaw kundi sa pag-alala. Namimiss mo ba sila? Oo, pero hindi ako malungkot kasi ngayon may bago akong tahanan. Hindi siya tumingin kay Inigo habang sinasabi yon, pero alam niyang narinig ito at alam niyang naramdaman din. Habang natutulog si Ariel, pinilit ni Amara na tumulong sa kusina. Nakatayo siya sa tabi ni Aling Nena, nagtitimpla ng sauce habang si Inigo ay nasa kabilang gilid, nanggagayat ng mga gulay. Baka mapagod ka. Gusto ko lang tumulong kahit papano. Sa dami ng ginagawa mo para kay Ariel, ikaw na nga gumagawa ng pinakamarami. Katahimikan ulit, hindi dahil wala nang masabi, kundi dahil may biglang pumasok na pakiramdam. Hindi romantic, hindi rin dramatic. Kundi isang uri ng pakikisama na malalim, tahimik at malapit. Bago matulog, nagatid si Inigo ng basong may tubig sa kwarto ni Amara. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa. Inaayos ko lang yung mga pictures ni Ariel sa phone. Gusto ko ipaprint yung isa. Ipadala mo sa akin. Ako nang bahalang magprint. Gawa tayo ng maliit na photo wall. Ngumiti si Amara. Talaga? Gusto ko makita araw-araw yung mga ngiti niya. Pati yung sayo. Napalingon si Amara sa kanya ilang sandali. Parang may sasabihin pa si Inigo, pero pinili niyang ngumiti lang, tumangot, tumalikod. Good night, Amara. Good night, Inigo. At sa pagsara ng pinto, pareho silang napangiti. Hindi pa man malinaw ang lahat, pero sa bawat araw nakasama nila ang isa't isa, sa bawat alaga, tawat pagkakatitig. May isang damdaming patuloy na lumalalim. Dahan-dahan, mahinhin pero totoo. Tahimik ang hapon sa loob ng mansyon. Ang ulan ay marahang tumutulo sa bubong at ang lamig ng panahon ay tila nag-aanyaya ng sandaling pahinga. Sa sala, nakalatag ang playmat na may makukulay na laruan. Nakatihaya si Baby Ariel, suot ang pajama niyang may hood na parang maliit na kuneho. Malinis ang hangin at may mahinang instrumental lullaby sa background. Nakahiga si Amara sa carpet, nakasandal ang ulo sa throw pillow habang kinikilitin ng daliri ang maliit na tiyan ng anak. Who's mama baby? Who's my baby girl? Sumagot si Ariel ng isang ngiti.
Yung tipikal na galing sa reflex, pero may kakaiba sa ngiting ito. Mas malaki, mas buo, para bang may kasamang tunog. Wait, did she just... Biglang dumating si Inigo, bitbit ang bote ng gatas at towel. Narinig ko yun, Amara. Narinig mo rin ba? Napatayo si Amara. Inigo, parang tumawa siya. Nagtinginan silang dalawa, tila parehong nakaramdam ng kilig at kaba. Hiniga ni Inigo ang sarili sa tabi ng mag-ina sabay sabing, Subukan natin ulit. Inilapit niya mukha kay Ariel, sabay gumawa ng nakakatawang tunog. Tinitigan siya ng sanggol, tapos sumimangot. Napatawa si Amara. Mukhang hindi effective, Sir CEO. Hindi pa ako tapos. Pinagpag niya ang darili niya sa hangin. Kunwari may magic. Tapos biglang nagtago sa likod ng kumot at lumitaw ulit. Peekaboo! At doon, sa isang iglap, tumawa si Baby Ariel. Isang tunay na tawa. Maliit, tunog ng kasiyahan pero malinaw, at puno ng inosente at dalisay na ligaya. Si Amare parang napatigil sa paghinga. Napatakip siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Oh my God! Tumawa siya! Parang bata si Inigo na lumundag sa tuwa. Narinig mo yun, Amara? Tumawa siya. That's her first laugh. Naghiyawan silang dalawa, tahimik pero puno ng kilig. Muling ginawa ni Inigo ang laro. Peekaboo! At muling natawa si Ariel. Ngayon ay mas buo at mas matunog. Nagtawanan silang dalawa at sa sobrang saya ni Amara, hindi niya napigilan ang mapalapit kay Inigo. Napahawak siya sa braso nito habang humahagalpak sa tuwa. At sa lapit nilang yon, sandaling tumigil si Inigo sa pagtawa. Napatingin siya kay Amara. Hindi niya hinawakan ang kamay nito. Hindi rin niya inalis. May saglit na katahimikan. Yung katahimikan puno ng damdaming hindi pa kailangang sabihin ng malakas. Sabay silang napatingin kay Ariel na ngayon ay tulog na ulit. Tila napagod sa sariling kasayahan. First laugh, hindi ko akalaing ganito pala kasarap marinig. Totoo. Parang nakagagaan ng lahat. Tahimik silang naupo sa sahig, magkatabi habang pinagmamasdan ang natutulog nilang anak. Sa gitna ng ulan sa labas, sa malamig na hangin, sa gitna ng kanilang tahimik na mundo, may isang tunog na nanatiling umaalingaw sa kanilang puso. Tawa ng isang batang minamahal. At sa tawang yon, unti-unting lumalambot ang mga pusong matagal nang nagtago sa takot. Unti-unting naging tahanan ang mansyon. At unti-unting mas lumalapit ang dalawang pusong pinagbubuklod ng isang maliit na munting tawa. Bro, huwag mong sabihin nakalimutan mo na kami. Ani Theo. Malakas at masiglang boses ni Theo, isa sa matagal ng kaibigan ni Inigo mula sa kabilang linya. Kasama nito sa tawag sina Mark at Gab, ang tinaguriang elite quartet sa mundo ng negosyante. Lahat sila ay mga kilalang CEO sa kani-kanilang industriya. Wala na talaga kaming balita sa'yo, man. Dugtong ni Gab. Last month pa yung huli nating inuman. Anong nangyari? Biglang naging monk? Si Inigo, nakasalukuyang karga si Ariel habang pinapatulog, ay bahagyang natawa. Busy lang mga bro. May nasikaso lang ako. Bro, may narinig kaming iyak. Don't tell me my girlfriend ka na at may anak. Biglang nanlamig ang batok ni Inigo. Tumingin siya kay Ariel na humihikbi-hikbi sa balikat niya. Si Amara, na nasa kabilang kwarto, ay abalang inaayos ang feeding bottles. Wala siyang kamalay-malay. Oh, wala. Baby na kaibigan. Saan ka ba? Punta kami dyan. Ani Marco. Teka, andyan ka ba sa Tagaytay House? Wala nang nagawa si Inigo. Oo, pero biglaan to ha. We'll be there in 30 minutes. Pagdating ng barkada, pagsapit ng 2:00 ng hapon, isang matte black sports car at 2 luxury SUV ang pumarada sa driveway ng mansyon. Wow bro, akala ko retirement home na to. Tahimik, sobra. Biro ni Theo, habang pinagmamasdan ng hardin. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ni Inigo. Naka-t-shirt lang at may burp cloth pa sa balikat. Napakunot noo agad si Gab. Bro, wait lang. May bago ka bang role sa teleserye? Mr. Mom ang peg mo ha? San si baby? Tanong agad ni Marco, napapangiti.
Walang paunang paliwanag si Inigo. Tahimik niyang inabot si Ariel mula sa crib at binuhat ito. Lahat sila, sabay-sabay na napanganga. Bro! Ani Theo, nalalaki ang mga mata. Ikaw ba ang ama niyan? Hindi pa nakasagot si Inigo nang biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Si Amara, may dalang tray ng cookies at 2 tasa ng tsaa. Nakangiti at walang kamalay-malay na may bisita. Pagkakita niya sa mga lalaki, natigilan siya. Napatingin kay Inigo, napatingin sa sanggol na karga nito. Bro! Ani Marco, nakatingin kay Amara at Ariel ng salit-salitan. Sino siya? At para bang may sariling isip ang baby, bigla itong ngumiti at umungol ng masaya habang yakap-yakap ni Inigo. Oh wow! Ani Gab, halos napabulong. Man, you've changed. Tahimik ang sala. Her name is Amara, and this is my daughter, Ariel. You're what? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Hindi na napigilan ni Inigo. Yeah, anak ko siya. Hindi ko agad alam pero ngayon, they're here with me. Tila napatulala ang tatlong kaibigan. Wala ni isang natawa. Hindi rin sila ng asar. Tahimik lang silang nakatingin kay Inigo na ngayon ay ibang tao na sa harap nila. Hindi na yung lagi may kasamang model. Hindi na yung CEO na wala raw time para sa love life. Si Inigo ngayon ay isang ama. At halata sa mga mata niya kung gaano siya seryoso sa bagong buhay na yon. Maya-maya ay bumulong si Theo. Dude, ang ganda ng baby mo. Sabay sabing may ngiti. At ang ganda ni Amara. Namula si Amara at yumuko. Seryoso. Dagdag ni Marco. Parang hindi na ikaw. Pero mas gusto namin tong version ng Inigo, bro. Mas tahimik. Mas totoo. Ngumiti lang si Inigo. Saka tumingin kay Amara na ngayon ay kinarga si Ariel. Hindi ko rin na nakala. Pero sila ang bumago sa lahat. Umalis sa mga kaibigan na may ngiti sa labi. Hindi nila inasahan ang bagong Inigo, pero ramdam nilang masaya ito, mas buo. Sa sala, habang inaayos ni Amara mga laruan ni Ariel, lumapit si Inigo at umupo sa tabi niya. Sorry kung naabala ka sa kusina kanina. Umiling si Amara. Okay lang. Mas nakakagulat nga na hindi sila nagtanong kung bakit ako ang kasama mo. Siguro nakita na nila ang sagot. Nagkatitigan sila. Walang direktang pag-amin, pero sapat na ang mga titig. At sa gabing yon, habang tulog si Ariel sa kwarto, sabay silang naupo sa sala. Walang usapan, pero sabay ang bawat buntong hininga. At pareho nilang alam, hindi lang sila basta magulang ng iisang bata. Kinabukasan, sa isang private rooftop bar sa Tagaytay, nakita-kita ulit sina Inigo, Theo, Marco at Gab. May pa-barbecue si Marco at kahit malamig ang simoy ng hangin, mainit ang usapan. Okay! Panimula ni Theo habang hawak ang bote ng beer. Aminin mo na bro, mahal mo na yung babae, di ba? Natawa si Gab. Kaya ka hindi sumasama sa mga biyahe. Kaya di ka na sumasagot sa GC kasi busy ka na pala sa diaper change at bottle feeding. Tumango si Marco. Pero seryoso Inigo, hindi ka namin nakitang masaya ng ganyan. Yung ikaw pero hindi mo kailangan patunayan kahit kanino. Huminga ng malalim si Inigo. Sumandal sa likod ng upuan. Tahimik siyang tumingin sa kalangitan na unti-unting nagiging kulay kahel habang lumulubog ang araw. Hindi ko rin inasahan. Akala ko magiging komplikado. At first parang obligasyon lang bilang ama. Pero ngayon? Tanong ni Gab, seryosong tono. Ngayon, hindi ko kayang isipin ng bahay na walang boses ni Amara. O yung gabi na walang iyak ni Ariel. Parang kulang. Nagkatinginan ng tatlong kaibigan. Bro! Ani Theo. Kung ang tanong ay kung mahal mo na sila, lalo na si Amara. Sa dami ng hindi mo sinasabi, mas malakas pa yung katahimikan mo kaysa sa oo. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula. Pero araw-araw ramdam ko. Then what's stopping you? Tanong ni Marco. Takot? Guilt? Expectations? Baka lahat. Ayokong biglain. Ayokong saktan siya kung hindi pa buong mundo niya. Ayoko ipilit kung hindi niya pa ako kayang mahalin. Sandaling katahimikan. Saka muling nagsalita si Gab.
Sa tagal nating magkakaibigan, ikaw ang pinakamabilis magdesisyon sa business. Pero pinakamahinahon pagdating sa puso. Gamitin mo yan. Pero wag mong hayaang palipasin ng tamang sandali dahil lang sa takot. Tumango si Theo. Tama. Tsaka bro, wag mo nang tanggihan. Kayo na yun. Family na kayo. Wala nang ibang lalaking binibigyan ng tsaa sa umaga habang may lampin sa balikat, bro. Natawa si Inigo. Mga loko-loko. Nagtawanan silang lahat. Kinagabihan sa mansyon, tahimik na gabi, tulog na si Ariel. Nakaupo si Amara sa rocking chair, may hawak na baby monitor, habang si Inigo ay nasa kabilang gilid ng kwarto, nagbabasa ng picture book na iniwan nila kanina. Napatingin siya kay Amara. Simple, tahimik, pero sa kanya, tila puno ng kulay ang gabi dahil sa presensya nito. Ang sinabi ni Theo kanina ay paulit-ulit na tumutunog sa utak niya. Kayo na yun! Napangiti siya. Hindi pa oras pero malapit na. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ang sagot. Tahimik ang umaga sa mansyon. Si Amara ay nasa veranda, karga si Ariel habang marahang inuugoy sa rocking chair. Si Inigo naman ay nasa kusina, kausap si Aling Nena tungkol sa breakfast. Biglang tumunog ang intercom sa gate. Si Mang Fred, ang driver ang nasa kabilang linya. Sir Inigo, nandito po sina Ma'am Felisa at Sir Roberto. Galing na po sila sa Europe. Surprise visit raw po. Napasinghap si Inigo. Ma'am, Dad. Pagdating sa mansyon, isang eleganteng black Rolls Royce ang pumarada sa driveway. Bumaba ang isang classy, isang magandang babae na may pearl earrings. Si Feliza, ang ina ni Inigo. Sumunod ang matikas, mahinhing si Roberto, ang kanyang ama. May hawak pang maliit na bouquet ng imported tulips. Oh my goodness, anak! Niyakap agad ni Felisa si Inigo. Wala ka man lang pasabi. Nasa bansa ka na pala't may baby cries pa akong narinig sa tawag. Teka lang ma. There's something I need to. Pero hindi na siya natapos. Mula sa veranda, lumabas si Amara. Nakasuot siya ng simpleng house dress, may burp cloth sa balikat at karga si Ariel. Bagong palit, nakangiti. Nagkatinginan ng lahat. Si Feliza at Roberto, napako sa kinatatayuan. Si Amara, napatigil at tila gusto nang umatras pabalik sa loob. Si Inigo, walang nagawa kundi ang huminga ng malalim at harapin ang mga magulang. Ilang segundo ng katahimikan. Si Robertong unang lumapit, dahan-dahan. Totoo ba ito, iho? Tanong niya, habang dahan-dahang tinutok ang tingin kay baby Ariel. Anak mo? Tumango si Inigo. Yes, Dad. This is Ariel, anak namin ni Amara. Napatingin sina Roberto at Feliza sa isa't isa. Walang galit. Wala ring pagtaas ng boses. Tila may gulat, oo, pero ang nangingibabaw ay isang ngiting paunti-unting umuusbong sa mga labi ni Feliza. Lumapit ito kay Amara. Amara, tama ba? Tahimik lang si Amara. Tumango rin. Opo. Lumapit si Feliza, inabot si Ariel at nang kargahin ito sa kanyang mga braso, isang ngiting bumalot sa mukha ng lola. Oh my dear Lord! She's beautiful! Kamukha mo nung sanggol ka pa, Inigo. Ani Roberto, habang pinagmamasdan ng apo. Biglang tumulong luha ni Feliza. Hindi ko inakalang may makikilala akong apo sa isang ordinaryong araw. Pero siguro, ito na ang pinakamagandang sorpresa sa pagbalik namin. Sa loob ng mansyon, naglatag si Aling Nena ng tsaa at merienda habang nagtuloy sila sa sala. Pinaupo si Amara sa tabi ni Feliza habang si Roberto ay kausap si Inigo tungkol sa nursery. Pasensya na po kung hindi namin agad nasabi. Hinuwakan ni Feliza ang kamay niya. Walang kailangang ipagpaumanhin, iha. Ang mahalaga, buo kayo. At mahalaga sa amin ang anak mo. Ang apo namin. Gusto lang naming makilala kayo ng maayos. Ani Roberto. Hindi kami perpekto pero kahit kailan, hindi kami naniniwala sa status ng batayan ng pamilya. Nagkatinginan sina Amara at Inigo. Parang may nabunot na tinik sa dibdib nila. Sa garden, nag-set up si Inigo ng simpleng camera.
Tulungan silang nag-picture-picture. Si Ariel kasamang lolo't lola, isang shot na magkakasama silang apat. At syempre, isang candid shot kung saan hinawakan ni Inigo ang balikat ni Amara habang pinapadede nito si baby. Saktong isang pamilya. Bulong ni Feliza kay Roberto habang tinitingnan ang larawan sa camera. Hindi kailangan ng ingrading kasal para sabihing buo na sila. Bago matulog, tahimik na nagkape sina Inigo at Amara sa may sala. Hindi ako makapaniwalang natuwa sila. Nakilala ka nila at nakilala nila si Ariel. Wala nang masihigit pa ron. Salamat. Para saan? Sa lahat. Sa pagprotekta sa amin. Sa pagharap sa kanila. Napatingin si Inigo. Akmang sasagot pa sana, pero humigop na lang siya ng kape at ngumiti. Hindi na kailangan ng mga salita, sapagkat sa araw na yon, pamilya na silang tunay. Hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil sa pagtanggap, presensya at pagmamahal. 3 araw matapos ang biglaang pagbisita ni Feliz at Roberto, ang lahat ng nasa mansyon ay muling gumising sa ingay na paghahanda. Pero hindi dahil sa negosyo o party ng CEO, kundi para sa isang maliit ngunit engrandeng handog. Welcome to the family, Baby Ariel. Dapat fairy-themed. Sabi ni Feliza habang kasama si Amara sa veranda. Iniinom ang tsaa habang si Baby Ariel ay natutulog sa stroller. Hindi po ba masyadong magarbo? Ngunit ngumiti si Feliza. Amara, ang unang pagtanggap sa isang miyembro ng pamilya, lalo na't apo ko, ay hindi kailanman masyadong magarbo. Ito tungkol sa pagmamahal. Sa garden, may tent na pinapalamutian ng mga fresh imported flowers, elegant na puting lamesa, crystal centerpieces at personalized menu cards na may Ariel's first bloom sa gitna. Sa gilid, may photo wall na puro baby photos ni Inigo at Amara bilang babies at si Ariel sa gitna, ngiti-ngiti sa pinakabagong kuha. Sa hapon, pagdating ng pamilya, isa-isang dumating ang mga miyembro ng clan ni Inigo. Mga tito-tita, mga pinsan mula Europe at Singapore, at maging ang ilan sa mga kaklase at kababata ni Inigo. Ngunit walang sino man ang makapigil ng atensyon sa sandaling lumabas sina Inigo, Amara at si Baby Ariel. Suot ang puting baby dress, may maliit na flower crown sa ulo habang mahigpit ang hawak sa daliri ng ama. Ladies and gentlemen, Sabi ni Roberto habang hawak ang mikropono. we welcome to the world and to this family, our precious baby Ariel. Nagpalakpakan ng lahat. May mga flash ng camera. May konting luha pa sa ilang lola. Pagkatapos ng hapunan, hinarap ni Inigo ang pamilya. Alam kong hindi inaasahan ng lahat to. Ni ako, hindi ko inaakalang maging ama ko sa ganitong paraan. Pero sa araw-araw nakasama ko si Amara at si Ariel. Natutunan ko kung ano ibig sabihin ng totoong pamilya. Tumingin siya kay Amara. May ngiti. Tahimik pero buo. I may not have said it enough, but today, I just want the world to know I'm proud of my daughter and of this chance to grow with them. Tumayo si Feliza sa bayakap sa kanila. Welcome to the family, Amara. Hindi ka na bisita dito. Isa ka na sa amin. Nagpalakpakan ng lahat. Kinuha ni Feliz ang wine glass at ngumiti. Cheers! Bulong niya. Sa hardin, may banig sa damuhan, picnic basket sa gilid at baby Ariel na natutulog sa stroller. Kumakanta ang mga ibon. Tila alam nilang isang mahalagang sandali ang papalapit. Doon, nakaupo sina Inigo at Amara. Magkatabi ngunit may pagitan. Tahimik lang. Nagmamasid sa kapaligiran. Nakikinig sa huni ng mga ibon at sa tibok ng sariling dibdib. Ang tahimik. Ngayon tayo ulit nakaupo ng ganito. Walang luha, walang bigat. Parang ang dami nating pinagdaanan, no? Hindi pa nga tayo. Tayo. Napatawa si Inigo. Mahina pero totoo. Hindi pa. Pero parang matagal na. Saglit silang natahimik. Parehong nakatingin kay Baby Ariel. Hindi ko ay nakalang darating ako sa ganito. Nang isang gabi sa nakaraan, ang isang pagkakataon ay magiging dahilan ng pagbabagong buhay. Dahan-dahang humawak si Inigo sa kamay niya. Amara, tumingin siya rito, buong atensyon.
Simula nang dumating ka sa buhay ko, ang dami kong natutunan. Hindi lang tungkol sa pagiging ama, kundi sa pagiging tao. Sa pagmamahal na hindi pinipilit. Sa pamilya na hindi perpekto, pero totoo. Napasinghap si Amara. Hawak pa rin niya ang susi sa bulsa ng kanyang cardigan. Ang susi ng drawer na binigay ni Inigo. Gusto kong malaman mo na kung kaya kong balikan ng gabing yon, uulitin ko yon. Hindi para sa pleasure, hindi para sa excitement, kundi para maranasan ko ulit ang sandaling kasama kita. Amara, mahal kita. Hindi siya agad nakasagot. Naluha siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa kabuuan ng pakiramdam. Inigo, akala ko noon sapat ng mahalin ko ang anak natin. Na okay na akong manood mula sa gilid. Napakapit siya sa kamay nito. Pero araw-araw, paulit-ulit akong nahuhulog. Hindi lang dahil sa kung sino ka ngayon, kundi dahil sa kung paano ka tumingin sa anak natin. Kung paano mo ako pinaparamdam na ako si Amara. Hindi lang ina ni Ariel. Lumapit si Inigo. Hawak pa rin ang kamay niya. Hinawakan ng pisngi, dahan-dahan. Hindi lang kita mahal, Amara. Pinipili kitang mahalin, araw-araw. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, sa ilalim ng mga dahong sumasayaw sa hangin, lumapit si Inigo at hinalikan si Amara. At sa halik na yon, parang nawala ang lahat ng hadlang. Parang muling isinulat ang simula nila. Pagkagising ni Ariel, biglang umiyak si baby Ariel. Parang timing ng isang pelikula. Napatawa si Amara. Mukhang may selos ang anak natin. Binuhat ni Inigong bata, sabay halik sa noon nito. Tayong tatlo, simula ngayon. Pamilya. Buo. Walang may iwan. Malamig ang hangin sa gabi, pero sa paligid ng mansyon, may init na mas malalim kaysa sa panahon. Sa isang pribadong hardin na napapalibutan ng mga puting rosas at maliliit na ilaw na kumikislap sa mga puno, naghanda si Inigo ng isang espesyal na sorpresa. Sa gitna ng maliit na gazebo, may isang maliit na mesa na may kandila, puting tela at mga bulaklak na maingat na inayos. Tahimik ang paligid, tanging ang mga ibon at ang malambing na hangin ang musika. Dahan-dahang lumapit si Amara, nakasuot ng eleganteng damit na kulay perlas na bumabalot sa kanyang katawan ng hindi sobra. Ang buhok niya ay malumanay na nakaayos at ang kanyang mga mata ay may halong kaba at pagtataka. Nakita niya si Inigo na nakatayo sa gitna ng gazebo, nakasuot ng itim na tuxedo, ngumingiti ng may lalim ng damdamin. Amara. Pinagmamasdan niya ang mukha ni Amara, ang bawat detalye na dati nagdududa siya kung maaalala niya. Lahat ng araw na lumipas, mula nung una kitang makita, natutunan kong ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Hindi lang dahil sa anak natin, hindi lang dahil sa kung anong nangyari sa nakaraan. Pinipili kita araw-araw, Amara. Pinipili kita sa lahat ng bagay. Napangiti si Amara, may mga luha na naglalaro sa kanyang mga mata. Gusto kong gawing opisyal ang lahat. Gusto ko ipakita sa mundo at higit sa lahat sa iyo na hindi ka lang basta bahagi ng buhay ko. Dahan-dahang inabot ni Inigo ang isang maliit na kahon ng velvet mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob ay isang singsing. Isang classic na solitaire diamond na kumikislap ng malambing sa ilaw ng mga kandila. Amara, gusto ko maging asawa mo. Gusto kong samahan kita sa bawat hakbang, sa bawat pangarap, sa bawat hamon. Pwede ba kitang pakasalan? Napaluha si Amara. Tinanggap ang kamay ni Inigo ng mas mahigpit. Oo, Inigo. Oo. Marahang inilagay ni Inigo ang singsing sa daliri ni Amara. Sabay hawak ng kamay ang kanyang muka. Hindi lang ito singsing. Itong pangakong hindi kita iiwan. Ano man ang dumating. Sa mga sandaling yon, wala nang takot o duda. Mga pusong pinagtagpo ng kapalaran. Nagtagpo na muli sa isang malambing na yakap. Maya-maya, dahan-dahang lumabas si Aling Nena, dala si Baby Ariel sa kanyang mga bisig. Napangiti si Amara habang nilalapitan ng anak. Si Ariel, ang simula ng ating pamilya. Ang araw ay sumikat ng may gintong liwanag. Tumatago sa malalaking bintana ng mansyon. Ang buong bahay ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak.
puting rosas, ponies at gardenias na maingat na inayo sa bawat sulok. Sa bridal suite, si Amara ay nakaupo sa harap ng salamin. Suot ang kanyang puting gown na gawa ng mga kilalang designer. Ang tela ay dumadaloy ng magaan. May simpleng embroidery sa dulo na waring mga dahon at bulaklak. Tahimik ang paligid habang ang makeup artist ay maingat na naglalagay ng final touches. Miss Amara, halos tapos na po. Sobrang ganda niyo po. Bulong ng makeup artist na may ngiti sa labi. Ngumiti si Amara tumingin sa sarili sa salamin. Hindi ko akalaing mangyayari talaga to. I'm really getting married today. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Inigo ay nakatayo sa harap ng salamin. Suot niya ang klasikong tuxedo. Inaayos niya ang kanyang tie habang tinititigan ng sarili. Bro, ayusin mo yan. Mukhang mas kinakabahan ka pa kasi sa first business speech mo. Biro ng kaibigan niyang si Gab habang pinapasok ang silid. Wala sa kalahati ng nararamdaman ko ngayon. I've closed $1 million deals pero itong pinaka-importanteng araw sa buhay ko. Sa ibaba, si Baby Ariel ay nakasuot ng maliit na puting dress na may lace at isang cute na headband na may bulaklak. Tumatawa siya habang hinahabol ang mga bubble na pinapalipad na kanyang pinsan. Ariel, halika nga dito sa tita! Sigaw ni Liza habang kinukuhanan siya ng larawan. Ang ganda-ganda mo naman! Mami! Tili ni Ariel habang tinuturong hagdan. Oo, mamaya lalabas na si mami mo. Pero ikaw ang pinaka-cute sa lahat ngayon. Sagot ni Aling Nena habang kinakarga siya. Sa garden ng estate, may nakahandang wedding arch na puno ng bulaklak at mga ilaw. Maingat na inaayos ng wedding planner ang huling detalye habang dumarating na ang mga bisita. Grabe, parang fairy tale! Bulong ng isa sa mga bisita. Kahit simpleng elegant, ramdam mong puno ng pagmamahal. Tahimik ang lahat nang tumugtog ang wedding march. Si Amara ay lumakad sa aisle. Sa altar, si Inigo ay hindi makakilos. Tila nawala sa sarili habang pinagmamasdan si Amara. Wow, Bulong niya. she's really mine. Pagdating sa altar, magkahawa kamay silang humarap sa officiant. Tahimik ang paligid maliban sa marahang ihip ng hangin at malalambot na tunog ng mga ibon. Binasa nila ang kanilang mga personal vows. Inigo, sa araw na to, pinipili kitang mahalin. Hindi dahil sa perpekto ka, kundi dahil sa bawat kahinaan mo. Lalo kitang minamahal. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sa amin ni Ariel. Amara, ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang puso ko. Salamat sa pagtanggap sa akin. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang ama kay Ariel. Pinapangako kong mamahalin ko kayo. Araw-araw habang ako'y humihinga. Pagkatapos ng vows, binigay si Ariel kay Amara ng isa sa bridesmaids. Baby, look at Daddy. Dumampi ang maliit na kamay ni Ariel sa kamay ni Inigo at sa mismong singsing na hawak niya. She's part of this love. Ngumiti ang lahat at nagpalakpakan nang opisyal nang ideklara silang mag-asawa. Sa reception, may eleganteng dekorasyon ng fairy lights at lanterns, habang ang mga bisita ay masaya sa pag-uusap at pagkain. Nagbigay ng speeches ang kanilang kapamilya. Alam namin kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila, sabi ni Clara. Pero ngayon, makikita mo sa kanila na ang tunay na pagmamahal hindi sinusukat sa ganda ng simula, kundi sa tibay hanggang dulo. Si Inigo matagal nang seryoso sa buhay, sabi ng kaibigan niyang si Marco. Pero ngayon lang namin siya nakitang ganito kasaya. Salamat Amara sa pagbibigay kulay sa buhay ng kaibigan namin. Habang lumalalim ang gabi, nagkaroon ng unang sayaw si Amara at Inigo. Dahan-dahan silang sumayaw sa gitna ng garden, na tila sila lang ang naroon. Did you ever imagine this? No. Pero ang totoo, I never dreamed this big. Kasi hindi ko akalaing makakahanap ako ng ganitong klaseng pagmamahal. Sa tabi, si Baby Ariel ay nakatulog sa bisig ni Aling Nena, nakangiti habang pinagmamasdan ang bagong buo nilang pamilya. Tulog na ang prinsesita, sabi ni Aling Nena sa bulong. Pero sigurado akong masarap ang panaginip niya kasi andyan ang buong pamilya niya. Isang kasal na hindi lang nagsama ng dalawang puso, kundi bumuo ng isang buong tahanan.
Malamig at maaliwalas ang hangin nang makarating sina Amara, Inigo at Baby Ariel sa Seoul International Airport. Napuno kanilang mga puso ng excitement. Bagong lugar, bagong alaala. Ang saya naman dito. Tumango si Inigo. Hawak ang kamay ni Amara habang si Ariel ay mahimbing na natutulog sa stroller. Kinabukasan, naglakad-lakad sila sa Bokchon Hanok Village, isang lugar na puno ng tradisyonal na mga bahay na may bubong na pakurba. Pinakita ni Inigo kay Amara mga magagandang tanawin, habang si Ariel naman ay tuwang-tuwa sa mga maliliit na bagay na nakikita niya. Parang fairy tale dito. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon na tikman ang mga sikat na Korean street food sa Myeongdong. Tikim tayo ng tteokbokki. Nako, mahal ko. Spicy yan Para sa'yo, gagawin kong mild. Nag-enjoy sila sa mga pagkain habang si Ariel ay nakatitig sa mga kulay na ilaw ng mga tindahan. Sa gabi, pumunta sila sa Seoul Tower. Umakyat sila gamit ang cable car at nang marating nila ang tuktok, pinanood nila ang skyline ng lungsod na nagliliwanag. Nag-iwan si Inigo ng maliit na kandado sa Love Lock area, simbolo na kanilang pangakong walang hanggan. Para sa pamilya natin. Pag-uwi sa hotel, naglaro si Inigo at Amara kasama si Ariel sa malambot na carpet ng kanilang suite. Pinikit ni Ariel ang mga mata at niyakap siya ng magulang habang nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap nila bilang pamilya. Sa kanilang pag-alis, bitbit nila ang mga larawan, ngiti at pagmamahal na lalong tumibay. Hindi lang tayo nagbakasyon, ginawa nating pamilyang bawat sandali. Tumango si Inigo. At ito pa lamang ang simula. Ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit ito ay matatag. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang isang relasyon. Ang mahalaga ay ang kakayahang magpatawad, makipag-usap at itama ang mga pagkakamali, alang-alang sa isa't isa at lalo na sa mga anak. Kapag pinili ng dalawang tao na magtulungan, magmahalan at unahin ng pamilya, anumang pagsubok ay kayang lampasan. Ang pagmamahala na may pag-unawa at paninindigan ay nagbubunga ng isang masayang pamilya at habang buhay na samahan.